Ang topic po natin ngayon, how can our obedience to God be on fire? Amen. Bakit mahalaga na ang pagsunod natin ay merong apoy? Amen. Di ba? Sabi sa Matthew chapter 26 verse 6 to 7. No? Ano sabi diyan? Matthew 26 verse 6 to 7. The Holy Spirit dwell in us. Hintayin natin yung ating pagkabasa. So, Matthew 26 verse 6 to 7. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Diyan sa talata na yan, makikita natin dito mayroong 10 dalaga na naging abay. Ang 5 sa dyan, sa mga abay na yan, sa mga tagapagdala ng lamps. 5 birhen, 5 matalino, at 5 mangmang. No? So, ang nangyari, nung sila po ay inimbita sa kasalan, yung 5 matalino, nagdala po siya ng, nagbaon siya ng langis. Okay, tapos yung 5 mangmang, ano nangyari? Hindi sila nagbaon. Kasi nadili yung lalaking ikakasal. At anong nangyari? Nung ito ay na-delay, yung mangmang naubusan na ng langis. No? At humingi sila dun sa 5 natatalino, eh kaso sakto lang yung dala nila. Anong nangyari sa kanila? Bumili sila. Ang parang may nabili pa sila. Dahil gabi na yun, hindi na sila nakabili. No? Ang parang nakapasok pa sila sa... Hindi sila nakapasok. Bakit hindi nakapasok? Hindi sila nagliliwanag. Di ba? Wala silang baong langis. Sabi ng Biblia, tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Amen. At ang ilaw dapat nagliliwanag. Ang isang ilaw kapag walang silbi, kapag walang power yan, wala yung silbi. Hindi makapagbibigay liwanag. Sabi mo sa katabi mo, nagliliwanag ka ba? Kapag hindi ka nakakonekta sa Panginoon, wala kang langis. Hindi ka magliliwanag. Di ba? At yung asin, kapag walang alat, hindi makapagbibigay lasa. Di ba? Matabang. Sabi mo sa tabi mo, may alat ka ba? May asin ka ba? Alat. Hindi na asin. Sa John chapter 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Amen. So ang pag-ibig sa mundong ito ay nagbibigay kapahamakan sa tao. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Di ba yun ang naging dahilan kung bakit bumagsak si Eva at si Adan? Nabigyan ni Bishop, ang tao po ay dapat nasa langit, makalangit. Pero dahil sa pagsuway nila sa Panginoon, kinain yung prutas na ipinagbabawal ng Diyos. Ano nangyari? Sila ay binaksak dito sa lupa. Ang problema, hindi pinagbawalan ni Adan si Eva.
At niya mong kakainin yan. Eh kaso dahil mas mahal niya si Eva at ayaw niyang ito ay mawala, anong ginawa niya? Kumain na rin siya. Ibig sabihin, mas mahal ni Eva si Adan kaysa ang Panginoon. Kaya dapat tayo nasa langit eh. Kung hindi nagkasala si Eva at si Adan. So makita natin dito sa Mateo chapter 5, verse 29 to 30. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dugutin mo ito at ilapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapat sa impyerno. Amen. So nakita natin dito kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong kasalanan, anong gagawin? Dudukutin. E paano ko yung kamay? Puputulin. Eh kung gagawin natin yun, baka wala na tayong mata. Wala na tayong kamay. Kasi lahat mo tayo ay nagkasala. No? At ang isa sa mga instrumento ng kaaway kung bakit napapahamak yung tao ay yung nahawakan nating cellphone. Bakit may napapahamak sa smartphone? Hindi masama ang cellphone. Ako, may cellphone din ako. Lahat tayo halos may cellphone. Di ba? Hindi masama. Ano ba yung ginagamit natin kapag tayo nagsi-cellphone? Yung kamay. Ano pa? Yung mata. Di ba? So bakit may napapahamak? Alam niyo, nung ako po ay nanonood sa mga YouTube, karamihan po na napapahamak ng mga kababaihan o mag-isa kalalakihan ay dahil sa kanilang pag-cellphone. Panonood sa hindi magagandang panoorin. Alam niyo, nung ako ay nanonood sa YouTube, hindi naman ako nakukulekta ng barya eh. Dahil sa aking panonood ng mga content tungkol sa barya, naging coin collector na rin ako. Nagkukolekta ako ng mga barya, alam na yung mga hard to find. Kasi may value. Kaya nga si Boss Toyo, kailangan niyo ba yun? Sikat siya ngayon, yumaman siya dahil sa collection niya ng mga mamahalin. Di ba? Mga antique. Yung mga mahalagang mga bagay. So, ang problema, halos nakalimutan ko na makolekta ng kaluluwa eh. Dahil sa pagsi-cellphone. Ano ba yung mga dahilan kung bakit napapahamak ang tao sa panonood? Unang-una, yung violence. Violence, lalo na sa mga kabataan. Di ba? Sa kanilang panonood. Merong picture dyan na, kilala niyo ba yan? Ang babae ay si Tisha ng Davao. At yung lalaki ay kanyang nakilala sa social media. Ay itong lalaki nito dahil siguro dahil hindi niya gusto yung itsura niya, binago niya yung itsura niya sa profile niya. At pinadala niya dun sa babae. At akala naman ng babae, yung itsura ng lalaki, ayun na nga. Siguro, ginawa niya si Alden Richard yung kanyang itsura. At tumatay yung pagkakataon na sila ay nagkita. Ano nangyari nung nagkita? Na-discourage yung babae dahil yung kanyang ini-expect na itsura ay yun na nga, kamukha ni Alden. Kaso, iba yung itsura. Ano nangyari? Nagalit yung babae, niloko siya. At pinagsabihan siya ng hindi maganda. Pinagmumura siya. At pagtalikod ng ni Trisha, dahil sa sama ng loob ng lalaki, kumuha siya ng bato. At pinukpok sa ulo. At ano nangyari dun sa babae? Namatay.
Nabalita po yan, kailan lang. Kaya, saan nagsimula yan? Yan, sa pakikipag-chat. Kayo mga kabataan. Sino yung mga kabataan dito? Ayan. Mga piling kabataan. So maging maingat po tayo sa pakikipag-kaibigan. Lalo na sa cellphone. Di ba? Number 2, online gambling. Ito yung bata ba? Meron akong kilala. Naging viral to si Outlet Gamer. Siya ay naging sikat. At syempre, pag sikat ka, marami kang pera. Dahil ang problema, dahil sa kanyang pagkalulong sa online gambling, anong nangyari sa pera niya? Naubos. Meron siyang Lamborghini. Meron siyang mga sports car, magagandang bahay. Pero dahil sa kanyang bisyo, ano nangyari? Kaya ang buhay ko ngayon, sabi niya, nagtitinda na lang ng bagoong. Para makabawi daw siya. Pangatlo, pornography. O yung malalaswang panoorin. Diba? Hindi natin makokontrol ang pagsiselfone ng mga kabataan ngayon. Meron nga nabalita, pakita mo nga. Ayan. 13 years old na lalaki na suspect sa pagpatay sa 8 anyos na babaeng kapitbahay. Naghahanap ng reklamo o naaharap sa reklamong murder. So ibig sabihin, itong kabataan na to, siya ay 13 years old, ibig sabihin minor de edad. At yung kanyang biktima ay 8 years old. Kung makikita niyo dyan, itong lalaking ito, niyayaan niya yung isang bata kasi meron daw siyang bote. Mari, nakakalakad siguro yung babae. So, yun, sabi niya, bibigyan kita ng bote, sumama ka sa akin. Ayan, yung pagsama niya, at nakarating sila sa bakanting lote. At anong nangyari? Doon ako inumpisahan na molestya at itong bata na to. Eh dahil pumapalag yung bata, ay mali, alam na naman yung ginagawa niya, anong ginawa sa kanya? Sinakal. Panood yun, di ba? Sinakal. Hanggang sa mamatay. Paano nagawa ng lalaki yun? In-interview siya kasi po. Nung nanonood po ako ng palabas, meron ako nakitang malalaswang gusto kong gayahin. Ano nangyari? Yun, pinaraktis niya, sinubukan niya dun sa bata. Hello? Kaya kailangan po maging mag-ingat po tayo sa ating pinapanood, lalo na yung mga kabataan, mga anak po natin. Amen? Pang-apat, siyempre yung fake news. Alam niyo yung mga sa YouTube, di ba, sa mga fake news. Patay na daw si ganito. Naghihirap na rin si ganyan. Di ba? Yung mga fake news, hindi nawawala yan. Panglima, online scam. Meron ako nakita dyan. Huwag basta maniniwala sa mga advertisement at job post sa Facebook. Lalo na yung mga humihingi agad na pera. Scam yun. Diba? Malaki yung sahod mo. Yan. 3 months lang, makakalis ka na. Diba? Yan. Pagka ganyan medyo lalangani, lalo na yung sa mga business, diba? 3 buwan pa lang, yung pera mo, madodoble. Mga scam po yun. At siyempre, kapag isa sa mga hadlang kung bakit po napapahamak ang tao sa pag-set mo, yung wasting our time.
Dahil sa cellphone, na kuya. Ayan. Kaya marami rito mga late. Bato-bato sa namin. Di ba? Kasi, online. Sabi nga nila, kapag basura yung pinapasok mo sa isip mo, anong lalabas dyan? Basura. Di ba? Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanin. Sabi nga nila, think before you click. Di ba? Bago ka, pag-isipan mo muna. Hello? Dito sa Luke chapter 11, verse 24 to 26. Kapag lumabas ang tao sa sama-sama ng Espiritu, nagpapadala-dala ito sa mga tigana naghahanap ng mapagkakaibigan. Kapag wala siya nakita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbalik niya ay madalat na biyang malinis at maayos ang bahay. Amen. 26. Ano ba? 26. Kaya lalabas siya muli at magsasama ka ng pitupang espiritu mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ganyan po ang mangyayari sa mga Kristiyano na hindi nakakapagpatuloy, hindi umaapoy sa Panginoon. No? Minsan, naranasan ko kung meron yung kabataan na lumapit sa akin. Siya po ay taga-Antipolo. Nagpapapray po siya kasi meron siyang yung parang third eye. Alam niyo po yun? Nakikita niya yung espiritu kung anong meron sa tao. Kung masama ba yun o ano. So yun. So ang ginawa namin, pinaupo ko siya at may kasama akong kaibigan niya rin. Eh kaso na yung kasama niya, hindi pa ganun talaga malalim. Baka bago-baguhan pa lang. So ginawa ko, nag-pray kami. At sa pag-pray namin, siguro bumukas yung mata niya, may nakita siyang espiritu na umaali-aligid dun sa pinagdadausan namin sa apartment. Iba-iba, may espiritu ng alak, espiritu ng sigarilyo, yung spirit pala yun yung mga yun. Nakapaligid sila. Eh hindi sila makapasok. Bakit? Kasi they are covered by the blood. Nandudugang sila sa labas. At ang sabi sa kanya, bakit pumunta ka dyan? Yung masamang espiritu, bakit pumunta ka dyan? Di ba sa amin ka? Alam niyo naman sa Antipolo, maraming mga espiritista doon. Maraming mga mangkukulam. Kaya, yun, nung miniministeran ko siya, meron siyang isinurrender ng mga babasahin na parang mga ritual ata yun. At meron din siyang isinurrender na anting-anting. And then, habang pinagpipray ko siya, naisuko niya, bigla na lang siyang namalipit doon sa kanyang sa upuan. At siya ay nakahiga. Parang siya po ay mini-minister ng Panginoon. At sabi ko doon sa bago, mag-speaking in tongues ka, mag-pray ka. Kasi di niya alam yung gagawin niya eh. So sa madaling salita, sa aming pag-pray, sa aming pananalangin, siya po ay napalaya. Amen. At siya po ay aking nadi-disciple. No? So makita natin dito na kapag ang isang tao ay hindi nakakapagpanalangin, yung spiritual dryness, ano ba yun? Lack of prayer. Kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, nanampalataya, nagsisi at napatawad sa kasalanan, di ba nalinis yung bahay mo? Anong gagawin mo? Kailangan si Jesus Christ papasukin mo. Sa Pahayag 3:20, ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Kapag pinapasok mo siya, ano mangyayari?
siya ay kasama mo sa pagkainan. Amen? Hindi kapag nasa labas si Jesus, anong mangyayari? Anong papasok doon? Masamang espiritu. Kaya binasa natin kanina, no? Kapag ang masamang espiritu ay lumayas sa isang tao, mag-ano muna siya, magpapahinga muna siya doon. And then pagkatapos siya magpahinga, babalik siya doon sa tao. At nakita niya yung tao malinis. Eh kaso lang, walang word of God, walang fellowship, lack of fellowship. Wala si Jesus. Ay ano naman nangyayari? Magsasama siya ng 7 pang masasama. Kumbaga dati ang issue niya lang ay marites. Magilig sa chismis. So magsasama siya ng ibang espiritu. Ano kayang espiritu yon? Yun, Marisol. Marimar. So yun, lalo siyang sumamat. Kasi ang gusto ng demonyo, kaya naparito siya para manira, mangwasak, at bumatay. Kaya may mga Kristiyano nahihirapan ng bumalik eh. Di ba? Kasi nga, pinahirapan si Adam, kaaway. So binasa natin kanina, no? Revelation 3:20. Pahayag 3:20. Ano sabi niya? Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Amen. So ibig pa lang sabihin, kapag kasama natin si Jesus, nasa ating puso, kailangan pinapalakas po natin. Amen. Hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. How can our obedience to God be on fire? Paano ba magiging maapoy ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? Sabi nga sa kanta, first love never die. Amen. Di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Noong linggo, August 3, noong nakaraang linggo, niyaya ako na aking asawa na manood ng sine. Kasi nung last na nanood kami ng sine, kasama yung mga bata, last pa nun. Eh, yung palabas, medyo hindi ko na, ginawa ko, nakatulog. Diba? Titulugan pa, isa lang, enjoy na enjoy. Pero nung linggo, kakaiba. Lasting moment. Ayan. Sino nakapanood niya? Di ba? Sa mga hindi pa alam, makapanood, sa mga hindi nanonood, maganda po yan. Reality sa mga mag-aasawa pa lang. No? Lasting moments. Yan. Alam niyo yung istorya niyan, hindi ko na ipapahaba kasi baka hindi na kayo manood eh. No? Siyempre sa mag-asawa, minsan dumarating sa problema. O kaya sa relasyon, di ba? Yun. Eh dahil itong lalaki ay nagkaroon ng sakit, parang nakalimot siya. Ano bang sakit yun? Alzheimer's. Di ba? So yun. Nakakalimot siya. Sa tuturo niya, sa inuutos sa kanya, nakakalimot. At dahil sa problema niyo, yung mga pangarap nila ay bumagsak. Kasi siyempre dalawa sa panahon kayo, dapat dalawa kayo nagtatrabaho. Kasi mataas ang bili. Eh dahil natanggal sa trabaho, itong lalaki dahil sa kanyang sakit, siyempre yung babae na lang ang nagtatrabaho. Eh kaso lang, dahil sa kanilang kagipitan,
itong babae ay medyo na tutukso sa kanya boss. Ayan. At ano na nangyari? Dahil sa pangyayari ngayon, ang kanilang pagkasama ay nasira. Eh kaso lang, itong babae ito, nung sinamahan niya yung kanyang boss, na-realize niya hindi niya pala mahal. Mas mahal niya yung una. Kaya nga first love, never die. Di ba? Kaya kahit na, nung nakauwi siya sa kasi, nakapunta siya sa ibang bansa eh. At nung nakabalik siya dito, at yun, na-realize na mahal niya yung lalaki, ito'y kanyang hinanap. At kung kanyang hinanap at nakita, medyo malala na yung sakit ng lalaki. Hindi na siya maalala, hindi na siya kilala. Eh dahil mahal niya, anong ginawa niya? Inalagaan niya. First love, never die. No? Kaya, kahit na ino-offer siya ng boss niya ng malaking sahod, magandang bahay, magandang sasakyan, sumama lang sa kanya. Pero dahil mahal niya yung lalaki, hindi niya iniwan. Amen? Ganon din ang Panginoon. Minsan, iniiwan natin siya, nakakalimot tayo sa kanya. Pero mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Dapat yung pagmamahal natin sa Panginoon ay hindi namamatay. Pangalawa, seek first the kingdom of God. Amen? Yan ang dapat na maging bahagi ng ating buhay. Kilala niyo ba si Cornelius? Di ba? Siya ay isa sa pinuno. Si Cornelius. Si Cornelius ay matanungin sa mga nangangailangan. Mapalanginin. No? Eh kaso lang si Cornelius, wala pa siyang relasyon sa Diyos. Pero mabait siya. Religyoso. Pero hindi puspos ng Espiritu Santo. Kaya anong nangyari? Minsan sa kanya, I think panaginip ba yun? Panaginip siya. Sabi sa kanya, ipadala mo si Pedro sa iyong tahanan para ikaw ay mabahaginan ng salita ng Diyos. Kung paano mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi yung iba, para mapunta ka sa langit, kailangan mabait ka, gumagawa ka ng mabuti. Tama yun, di ba? Pero kulang. Kinakailangan, meron kang relasyon sa Panginoon. At nung pumunta na si Peter sa bahay ni Cornelius, kasama niya yung kanyang mga mahal sa buhay, kamag-anak. Anong ginawa ni Peter? Siniran si Cornelius ng salita ng Diyos. At anong nangyari? Nagkaroon ng relasyon si Cornelius sa ating tunay na Panginoon. Amen? At hindi lang yun. Sila ay tumanggap ng Espiritu Santo. Di ba? Sila ay napuspos ng banal na Espiritu. Amen? Kaya mahalaga po yun, ano? Hindi lang tayo maging masunurin sa Panginoon. Kailangan yung pagsunod natin sa Panginoon, merong apoy. May kapangyarihan. Amen? Di ba? Sa dating relihiyon, pagsunod lang eh. Wala naman power. Di ba? Kaya sabi sa atin ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu. Kayo ay magiging saksi. Sabihin mo sa katabi mo, saksi ka. Amen! Hindi saksi ni Jehovah. Yung ano, di ba? Tayo ay tunay na saksi ng ating Panginoon. Ang kailangan yung Espiritu na nasa atin
ay papag-alapin po natin. Amen. Sabi nga ni Bishop, yung mga hindi nagliliwanag, yung mga walang langis, ay hindi mararapture. Di ba? Kaya kailangan nag-aalab po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. At syempre, kapag ikaw ay nag-aalab, nag-aapoy, magkakaroon ka ng bunga. Amen. Alam niyo po, nung ako ay hindi pa Kristiyano, wala pa relasyon sa Diyos, mahihain po ako. Masabi ganyan, di ba, mahihain? Di ba? Pero nung naranasan ko ang Panginoon, naranasan ko yung pag-ibig ng Diyos, yung passion ng Panginoon, nagkaroon ako ng tapang na ibahagi ang salita niya. Yung ginawa ko, pinabisado ko agad yung John 3:16. Yung mga basic salita Diyos, kinabisado ko yun. At ang ginawa ko, pag meron akong nakakausap, sineshare ko. Amen? Kasi meron apoy na naranasan sa aking espiritu. Kaya sa mga kapatid po natin na nahihiya pa na mag-share ng mabuting balita, kailangan mo yung kapuspusan ng banal na espiritu. Ang ating pagsunod sa ating Panginoon ay nangangailangan ng apoy. Amen. Sabi nga nila, more prayer, more power. Last na lang dito, si Peter, di ba? Nung si Peter ay nakulong dahil sa pag-share ng salita ng Diyos. Nakulong siya. At yung mga bantay niya talagang maximum tolerance. May bantay na dito sa harap, may bantay pa rito. Talagang, kasi alam nila na baka makatakas eh. No? Pero dahil sa pananalangin ng mga kapatiran, anong nangyari? Si Peter ay napalaya. Amen. Di ba? So makikita natin dito ang kapangyarihan ng banal na espiritu na kapag tayo po ay sama-sama umaapoy sa gawain ng Panginoon. Meron po tayong isang kapatid dito, ang pangalan niya ay Mary Jane Nephi. Siya po ay naoperahan sa utak, no? May nakitang bukol sa kanyang utak, sa kanyang brain. At siya ngayon nangangailangan ng panalangin. Pamangkin ata ni Sister Daisy yun. Kapatid, nag-aatin po dito. Apo, no? Kaya ipag-pray po natin, ano? Kasi bata pa po ito, 13 years old pa lang. Kaya magkaroon po tayo ng desire na ipanalangin po yung mga kapatid po natin na tumadanas ng mga pagsubok at problema sa kanila. Amen? Kaya kailangan po natin maging maningas sa pagsunod sa ating Panginoon. Paano? Mag-attend po tayo ng revival. Every Friday. Di ba? Para umapoy tayo. Amen? Di ba? Kapag ang baga, iniwalay mo yung isang piraso, ano mangyari sa isang piraso? Mamamatay. Pag nag-iisa tayo, manghihina tayo. Pero kapag ang isang baga, sinama mo sa maraming apoy, ano mangyayari? Mag-aapoy. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-apoy ka. Amen? Our obedience to God needs fire. Una-una, ang ating pagmahal sa ating Panginoon ay hindi dapat nawawala. First love, never die. Pangalawa, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen. Tayo po'y magsitayo.